Yung topic natin tonight ay tungkol sa dangers of ingratitude. And ang pag-uusapan natin yung simple lang, galing lang to sa isang book ng Bible, no, na kung saan kinukwento yung um, naging response ng mga Israelites matapos silang ma mapalaya ni na Moses and Aaron from Egypt. So bago tayo magsimula, tingnan muna natin yung ilang Bible verses na patungkol doon sa kanilang naging attitude. Ayan. Simulan natin with a reading. So, sabi dito, yung children of Israel, they set out from Elim and they came into the desert. Tapos, take note, 15th day of the second month after their departure from Egypt. So, mga 2 buwan pa lang ang nakakalipas halos simula nung nakaalis sila sa Egypt. Tapos, nung mga panahon to, sabi dito, the children of Israel grumbled against Moses and Aaron. Ang sabi nila, would that we had died at the Lord's hand in the land of Egypt, as we sat by our flesh pots and ate our fill of bread. So sabi nila, mabuti pang doon na lang kami namatay sa Egypt. At least doon maraming pagkain. No, may tinapay kami, meron kaming karne na makakain. But you had to lead us into this desert to make the whole community die of famine. So umaangal sila kasi pakiramdam nila, inilabas-labas nyo kami sa Egypt, tapos dadali nyo lang pala kami dito sa disyerto para mamatay. Ngayon, instead of magalit, nakakatuwa kasi here, of course, naririnig ni Lord yung lahat ng complaints at saka grumblings ng mga Israelites. So instead of getting angry, ang sabi ni Lord kay Moses, o sige, I will now rain down bread from heaven for you. So imagine, gagawa ng milagro si Lord para dun sa mga taong maangal. Sabi niya, each day the people are to go out and gather their daily portion. No? So araw-araw kukunin nila yung parang flour na naiipon doon sa desert, tapos gagawin nila yung tinapay. Pero araw-araw nilang gagawin yon. Sabi niya, I will test them to see whether they follow my instructions or not. Ayan. Tapos, di sinabi niya na dun sa kay Aaron, ano, sabi niya dun sa congregation, sabi ni Moses sa congregation, present yourselves before the Lord, for He has heard your grumbling. So, ayan. Tapos, hindi pa nagkasya si Lord doon. Instead of just giving them bread for sustenance, sabi niya, I have heard the grumbling of the children of Israel. Tell them, in the evening twilight, you shall eat flesh. So magpapaulan naman siya ng quail, no? Magdadala siya ng quail para mailuto ng mga tao para may makain silang flesh sa gabi. And in the morning, you shall have your fill of bread, so that you may know that I, the Lord, am your God. So ayun nga, nung evening, ang daming mga pugo na dumating dun sa camp nila, kinatay nila yon, kinain nila. Tapos pagdating ng umaga, merong fine flakes na naiiwan doon sa desert at yun ang ginagawa nilang bread. Ito yung naging simula. But as we all know, habang nagpo-progress yung kwento, no, habang tumatagal at day in, day out, ang kinakain ng mga Israelites ay manna from heaven, no? Hindi natigil yung kanilang grumbling, hindi natigil yung pag-complain nila. Instead, umangal sila ng umangal na, ito na naman ang kakainin natin. Lagi na lang araw-araw, mana na lang ng mana. Mabuti pa sa Egypt, mabuti pa nung hindi tayo pinadala dito sa desert. Mabuti pa nung slaves tayo, nung marami tayong nakakain. Ano sila, grumble sila ng grumble. And sa galit ni Moses, no, nagalit na rin, napiko na rin si Moses dun sa angal ng mga tao. Um, he showed his anger to the people, no, yung he struck the rock, yung kung maalala niyo yung kwento na yun na sobrang nagalit si Moses sa kanila. And dahil hindi niya napigilan yung galit niya, pati si Lord nagalit sa kanya. Sabi ni Lord,
masyado kang nagalit, you have sinned against me, and therefore, you and the rest of this generation will not be able to enter the promised land. No? So pinaubos muna ni Lord yung generation na yun for 40 years. They wandered around the desert instead of just for a couple of months. Nagwander sila sa desert for 40 years kasi nga naging sobrang maangal sila and their hearts were filled with ingratitude. So tonight, ang pag-uusapan natin, ano ang dangers ng kawalan ng pasasalamat sa Panginoon. So, yan. We have to see that yung mga Israelites, no, na, parang it's a warning also to us na barely 2 months after their release from captivity, kinalimutan na ng mga Israelites lahat ng ginawa ng Panginoon para lang mapalaya sila sa Egypt. They were so forgetful. Siguro tayong mga tao, masyado tayong, yung memory natin is so short. No? Ang bilis nating kinaliligtaan yung mga bagay na dapat inaalala natin. Hindi nga umabot ng 3 buwan, kinalimutan na nila kung ano yung mga wonders and miracles na ginawa ng Diyos para lang mapapayag si Pharaoh na paalisin sila sa Egypt, no? Mawala sila sa slavery. Instead, they focused on whatever they were experiencing in the desert. Sa halip na tandaan nila kung ano yung ginawa ni Lord in the past, they were dwelling on ano yung nangyayari sa atin ngayon. Grabe, gutom na kami, pagod na kami, paikot-ikot kami, wala kaming nakikitang hope, no? Kasi desyerto yun eh, panay buhangin. Yun yung tinitignan nila. And parang ni-romanticize nila yung panahon nila sa Egypt na buti pa noon, ang dami nating nakakain karne, meron tayong naiinom na wine, masarap yung pagkain, mabuti pa dati. No? So, hindi nila tinignan yung pagiging slaves nila. Instead, ang tinignan nila yung pagkabusog nila, yung naidulot na material na mga bagay nung sila ay mga slaves pa. So, they they kept thinking na buti pa noon, and they forgot why they were set free. They forgot that in Egypt, even if they had food, they were slaves. And hindi madali ang buhay nila doon. Kinalimutan din nila yung bahaging yon. Yung hirap nila sa Egypt. Ang tinandaan lang nila, yung pagkain. Yun lang. Doon lang sila nag-focus. So, the Israelites were very forgetful. Pangalawa, they expressed ingratitude. Kasi hindi sila nagpasalamat na, ay, sa wakas, ano na tayo, free people na tayo. Ano tayo kasi, mga tao, kahit na alam natin na may mga bagay na hindi mabuti para sa atin or mga ikasasama natin, kung ano yung nakasanayan natin o kung ano yung komportable sa atin, dun tayo, may hatak yon, may pull yon, na parang kung ano yung nakagawian, kung ano yung nakagisnan, pipiliin natin yun kahit alam natin na hindi yun yung nararapat. Nature yun ng tao eh. We we find change to be something uncomfortable, something scary. We find change to be something unnatural. Parang ayaw natin ng pagbabago. And they kept thinking, paulit-ulit nilang iniisip na buti pa sa Egypt, kahit na slave ako doon, at least ganito, at least ganyan, may pagkain, may ganito. And they kept thinking to themselves na si Moses at si Aaron ay mga kontrabida yan kasi papatayin lang sila sa gutom doon sa disyerto. Hindi nila hindi nila tinitignan yung mas malaking picture. They could not see or they could not understand the bigger picture that God wanted to set them free from slavery because He wanted them to be a people of His own. Hindi nila yun nakikita kasi hindi nila kilala ang Diyos. Their focus on their current situation overshadowed whatever miracles God performed in their very recent past.
So, ganun pala, no? Minsan magtataka ka sa ibang tao na, bakit nag-backslide siya? Eh, di ba dati, ano siya, panay ang serve niya sa church, panay ang serve niya sa missions, ganyan. Ngayon, bakit hindi na siya nakikita? Bakit parang lumayo na siya? Kasi, meron tayo sa sarili natin, sa flesh natin, na nakakalimutan talaga natin yung mga nagawa ng Panginoon sa buhay natin. And if we are not careful to consciously foster a heart of gratitude and remembrance, in danger tayo na mapalayo talaga sa Kanya. Pangatlo, makikita dun sa mga Israelites na meron talaga silang lack of faith. Kasi very short and narrow-sighted sila. Ito lang yung nakikita nila. Gutom kami, gutom kami, gutom kami. Parang yun lang yung lagi nilang fino-focus, no? Yung, yung lack, yung kawalan, yung kahirapan nila dahil walang variety ng pagkain, lagi na lang pugo, lagi na lang mana. Hindi sila nakadevelop ng malalim na pananampalataya sa Diyos kasi ang tinitignan lang nila yung kung ano yung wala sa kanila. Yun lang yung tinitingnan nila. And yung makikita rin natin na ang mga miracles pala at mga ginagawa ng Diyos, yung gifts na binibigay ng Lord sa atin and the miracles that He performs, these are not enough to foster a deep relationship with Him. Hindi enough ang mga blessings ni Lord para mapalapit sa Kanya ang tao. Ang talagang nagpapalapit sa atin sa Panginoon ay ang regalo niyang, ang biyaya niyang pananampalataya, yung gift of faith. And if the Lord does not give us faith to trust in Him, kahit anong milagro ang gawin niya, kahit anong blessing ang ibigay niya, hindi tayo mapapalapit sa Kanya. So, yung mga Israelites at the time, they really were not ready to have a deeper relationship with the Lord. Talagang ang focus lang nila ay yung laman nila, yung mga pangangailangan ng laman, gutom, uhaw, pagod, uyat, kaka ano sa desert, yung init, yung lamig sa gabi. But beyond the physical needs, hindi nila nakita kung ano ang purpose ng Diyos para sa buhay nila. And ultimately, dahil sa patuloy nilang, kasi this was not a one-time thing. Pag binasa niyo yung book of Exodus, makikita niyo doon na paulit-ulit, paulit-ulit, paulit-ulit. Kahit ano ang gawin ni Lord. No? Nagpakita na siya ng pillar of cloud by day, pillar of fire by night, nagpaulan siya ng mana, nagpadala siya ng mga pugo. Kahit anong gawing miracle ni Lord, nagpakita siya sa kanila. His presence was with them, guiding them. Kahit anong gawin niya, angal pa rin talaga ng angal yung mga Israelites. They never found anything to be grateful for. It was always grumbling against Aaron and Moses. But actually, yung pag-angal nila kay Aaron tsaka kay Moses, after a while, it was already considered a grumbling against God Himself. Kasi, sino ba ang may pakana ng lahat na to? Hindi naman sina Moses, hindi ang Diyos mismo. Their attitude was rebellious because they continued to complain and to grumble in spite na nakita natin kanina, di ba? Yung patience ni Lord sa mga Israelites na nung una silang umangal, o sige, narinig ko yung mga hinaing ninyo, o eto ang mana, o eto ang pugo, o eto, nililid ko kayo by day and night. Their ingratitude, their continuing ingratitude was seen as rebellion. So, as we can see, pag sinabing rebellion, parang ang bigat nung salita eh. Rebellion, parang tinutuligsa mo talaga. You are at war with God. It's not just a simple nagtatampo ka kay Lord. Hindi. Pag sinabing rebellion, talagang sumasalungat ka, matigas ang ulo mo. And your heart is hardened against God. So, born out of forgetfulness, ingratitude, lack of faith, biglang
considered as a rebellion yung ginagawa ng mga tao. And therefore, wala doon sa generation na yon ang nakarating sa promised land. Okay? So, ngayon, ano ba ang mga epekto ng ingratitude? No? When we forget when we forget whether intentionally or not, what God has given to us or what God has done for us, ito yung mga nagiging epekto. Unang-una, spiritual weakness. Na kukulangan tayo ng pananampalataya sa Kanya, we lack faith. Nawawala yung contentment natin. Kumbaga, sa halip na magpasalamat tayo dun sa kahit maliliit na biyayang binibigay ng Panginoon, no? Even though He provides our needs, just like He did to the Israelites in the desert, parang hindi tayo makontento. Parang gusto pa rin natin yung wants natin masunod. So, a heart that does not have gratitude will always want more and more and more and not see what it already has. So, magkakaroon tayo ng negative na attitude na parang, buti pa si ganyan, merong ganito, ako wala. Mabuti pa noon, mas okay ang buhay ko noon kaysa ngayon na ganito. No? So, eventually, yung heart natin maha-harden against the Lord. Also, dahil doon, magkakaroon na ngayon tayo ng distance from God. Na yung relationship natin sa Kanya magiging unstable na. Kasi, syempre, hindi mo nga magawang magpasalamat sa Kanya. So, ang nangyayari is, parang wala kang tiwala sa Kanya, di ba? Wala kang tiwala na, sorry, yan. Wala kang tiwala na magagawa niya yung dapat niya i-provide para sa iyo, no? So your relationship with the Lord becomes distant, it becomes uncertain, and you become vulnerable. And of course, yung spiritual progress natin hindered din kasi tulad ng mga Israelites, pwedeng sabihin ni Lord na dahil sa ingratitude mo, hindi ka pa ready. You're not ready to receive my promises yet. Kasi kailangan mo nang baguhin yung heart mo. Kailangan ma-foster muna sa iyo yung gratitude, yung remembrance, no? So, hindered yung progress mo. Kaya, ano dapat yung gawin natin? So, simple lang naman. Unang-una, cultivate an attitude of gratitude. So, mahalaga to. Kaya nga, 'di ba, mahalaga na parati nating pinag-uusapan si Lord kasi through our sharings, through our, yung mga kwento natin, yung reminiscing natin, sa paulit-ulit nating binabanggit yung blessings na ginagawa ni Lord. Nagkakaroon tayo ng heart na, oo nga, ang bait talaga ng Diyos. Oo nga, ginawa pala niyo yun sa atin dati. Siguro gagawin niya ulit yun para sa atin ngayon. No? So, we are able to foster an attitude, a positive attitude towards the Lord. So, we have to remember God's past and present blessings so that we establish that faith in ourselves that He will also provide the future needs of our family. Pangalawa, we have to develop trust in God's faithfulness, no? Kailangan as we remember His blessings, hindi tayo tumitigil doon sa blessings. Kung hindi, titignan natin yung faithfulness nung character ni Lord na kaya natin nakuha yung blessings na yun ay dahil tapat siya sa kanyang mga promises, sa kanyang salita. And we have to keep holding on to that na oo, mapagkakatiwalaan si Lord na sa panahon ng pangangailangan, nandyan siya. So we need to believe in the character of God even when things are difficult. And the way to do that is through remembrance and of course yung constant na talagang kapit sa kanya, no? To always read God's word, read of all the things that God has been doing, not just for us, but for other people who went through the same things or even more difficult things. No? Yan. Babasahin natin dapat yung mga yon. And listen to the testimonies of other Christians. Next is, we have to recognize God's authority. May mga taong
ina-appoint si Lord over us, people of authority, like yung mga pastors natin, spiritual directors or advisors natin, people or accountability partners or people whom we trust with our spiritual well-being. So we have to recognize God's authority in these people. Um, Kasi sila yung inaasahan natin na mas nakikita kung ano ang plano ng Diyos para sa buhay natin. Just as Moses and Aaron were the leaders of the Israelites, um, sila yung sila yung nagga-guide dun sa mga tao, di ba? Sila yung may alam nung daan papunta dun sa pinangakong lupain. So, tayo rin, kung meron tayong mga pinagdadaanan, meron tayong mga bagay na, we're struggling with or parang hindi natin ma-overcome, we have to trust in our persons of authority. And kung wala kayong person of authority sa ngayon, importanteng meron yon. There has to be somebody above us to counsel us, to tell us, to remind us of God's word, to, just to hold us accountable to what we are doing. No, yung importante yon na meron kang mas mataas na tao sa'yo na tinuturing mong parang leader mo. Even if we are already leaders in our own right, we need somebody higher to be accountable to. Kasi importante na meron tayong accountability partner who will tell us mali ang dinadaanan mo. May blind spots tayo na maaring hindi natin nakikita sa sarili natin. Kaya ibang tao ang magpo-point out nun sa atin. And of course, we have to be consistent in prayer. So instead of umangal, minsan kasi hindi natin maiwasan dahil yung flesh natin nandito pa. There are times when we feel, Lord, bakit ganun? We question him na bakit parang hindi mo ako sinasagot? Parang mas mabuti pa nung ganitong panahon, okay ang relationship natin. Instead of just complaining, why not bring everything into prayer? Direct it to God, no? Lahat ng mga angal natin, lahat ng hinaing natin sa buhay, idiretso natin sa Kanya. Rather than just grumbling among ourselves, let us tell God directly, Lord, may tampo ako sa iyo kasi ganito, kasi ganyan. Or, Lord, pagod na po ako. Tulungan niyo naman po ako. So, pray in faith, believing that God hears our prayers and that He will always be there to guide us and to provide for our needs. Ayun. So, sana po may natutunan tayo kahit papano dun sa ating maikling sharing for tonight. The dangers of ingratitude and how to prevent it. So, maraming salamat at kung may mga mag-share po, baka gusto niyo mag-share.